Huminto ang karwahe at tumigil ang pag-ikot ng mga gulong nito sa tapat ng patutunguhan. Bumaba si Hanji habang ang mga kasamahan at gabay ay may tiyagang naghihintay sa kanya. Ipinaalam ng tauhan na ipinatawag siya ng Demon Lord at kailangan niyang sumama sa tagagabay papunta sa tinatawag na Demonic Judgment Pavilion. Sa kanyang harapan ay nakita ang mahaba at matarik na hagdan na tila umaabot hanggang sa mga ulap na nakatayo sa pagitan ng matatuyog at matitibay na bundok. Labis na nagtaka at nagulat si Hanji habang tinatanong sa sarili kung ano nga ba ang kahulugan at gamit ng nasabing lugar. Sa dulo ng mabatong dalasdis ay nakatanaw ang isang maliit ngunit kahangahangang gusali na tila nakasabit sa dulo ng bangin. Sa kabilang panig, masidhing tinitikman at tinunggab ng Demon Lord ang alak habang nakapahinga ng maayos. Sinabi niyang tila mas masarap at mas matamis ang lasa ng inumin sa araw na ito kumpara sa nakasanayan. Dahan-dahan ngunit buong tatag na umakyat si Hanji sa matataas na baitang ng hagdanan habang tinitingnan ang paligid. Patuloy silang umaakyat ng kanyang gabay papunta sa pinakamataas na bahagi kung saan naghihintay ang pinuno. Habang naglalakad, lubos na napagtanto ni Hanji na nasa puso at pangunahing kuta na sila ng buong organisasyon ng demonyong pananampalataya. Napansin niyang siksikan ang mga gwardya sa bawat sulok at daanan na naging dahilan upang lalong mangamba ang kanyang kalooban. Biglang bumalik sa alaala niya ang masaklap na nakaraan noong siya ay nakulong at wala ng pag-asang makatakas mula sa mahigpit na hawak ng makatarungang banal na alyansa at sa matibay na kuta ng bakal at dugo. Malinaw niyang nakikita at nararamdaman na ang buong lugar ay binabantayan at pinupuno ng mga magagaling at makapangyarihang mandirigma na sadyang nakapaligid sa buong teritoryo. Para sa kanya, tila ba pumasok siya sa pinakapanganib na lugar na maihahalin tulad sa tahanan ng pinakamalalakas na hayop, kung saan ang kahit isang maling hakbang o desisyon ay maaaring maging katapusan ng kanyang buhay. Sa gitna ng mabatong daanan ay nakita niya ang isang pinto na halos hindi mapansin at tila bahagi mismo ng bato dahil sa pagtatago nito. Sinabi ng kasamang gabay na narating na nila ang kanilang patutunguhan na ikinagulat at ikinapagtaka ni Hanji. Hindi siya makapaniwala dahil inaasahan niyang makikita ang isang malawak at bukas na pasilidad, ngunit ang nakatayo ay isang simpleng pasukan lamang na tila nakabaon sa ilalim at sa gilid ng bundok. Habang binubuksan ang pinto, pilit niyang pinakalma ang sarili at ipinaalala sa isipan na huwag magpakita ng takot at pagkamangha, sa halip ay kailangang magkunwari na alam na niya ang lahat at nakasanayan na ang ganitong mga pangyayari. Dahan-daang ang itinulak ng gabay ang pinto, habang malalim na pinag-iisipan ni Hanji na bawat kilos, pananalita at galaw niya ay lubos na mahalaga at magiging batayan kung siya ay mananatiling buhay at hindi sa loob ng mapanganib na samahang ito. Magalang na inanyayahan ng gabay si Hanji na tumuloy at pumasok sa loob. Habang papasok, pilit niyang pinatatag ang kanyang kalooban at ipinaalala sa sarili na manatiling mahinahon at nakatuon, dahil haharapin na niya ang pinakamakapangyarihang pinuno. Sa sandaling matano ang kanyang kaharapan, bigla siyang natigilan at namangha ng husto sa kanyang nakita. Sa halip na madilim, malamig at nakatatakot na lugar na kanyang inaasahan, nasa gitna siya ng isang kahangahangang hardin na puno ng masisiglang kulay, malalagang halaman at buhay. Labis na nagulat siya at hindi makapaniwala dahil tiyak na taglamig at nababalot ng nyebe ang lahat sa labas. Napansin niyang ang klima at kapaligiran sa loob ay tila kasing init at kasigla ng panahon ng tagsibol, kung saan namumukadkad ang lahat ng bulaklak. Napapikit siya sandali at napaisip kung baka nananaginip lamang siya o niloloko ng kanyang paningin. Hindi matanggap ng kanyang isipan ang katotohanan at naramdaman niyang may malalim na dahilan kung bakit ganito ang nangyayari. Sa huli ay napagtanto niya na maaaring ito ay isang espesyal na pamamaraan, mahika o likhang ilusyon na nagpapabago sa nakapaligid na kalikasan. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, napatanto niyang ito na lamang ang tanging paliwanag sa nakikita ng kanyang mga mata, dahil imposibleng magkaroon ng ganitong tanawin kung saan nyebe ang bumabalot sa buong lupain sa labas ng payadong ito. Habang nakahiga sa malambot na damuhan, naalala ni Hanji ang matagal na niyang minimithi, ang lumayo sa magulong mundo at manirahan sa isang lugar na ganito, kung saan sagana ang sariwang hangin at lunti ang kapaligiran. Para sa kanya, tila nakita na niya ang paraisong laman ng kanyang mga pangarap. Ngunit agad siyang bumalik sa kasalukuyan at napagtanto ang katotohanan, hinangaan niya ang kahusayan at galing ng ginamit na pamamaraan, dahil tila totoo at buhay na buhay ang bawat bahagi ng likhang ilusyong ito. Biglang may narinig siyang tinig na nag-uutos at nagtuturo ng tamang direksyon na kanyang tatahakin. Dahil sa di inaasahang pagpaparinig, nataranta at natakot siya ng sandali. Tumingin siya sa kabilang dako at labis na namangha nang makita ang isang magandang gusali na tila biglang lumitaw mula sa kawalan. Hindi siya makapaniwala at nagtataka dahil tiyak na kanina ay wala pa ang gusaling iyon sa lugar na iyon. Nang mapagtantong may nakatayong figure sa loob, agad siyang naging alerto at handang harapin ang anumang maaaring mangyari.
Malinaw niyang nakikita ang likuran ng taong iyon, mahaba ang buhok at nakasuot ng kasuotang nagpapahiwatig ng mataas na katayuan at karangyon. Biglang humihip ang banayad na hangin, dahilan upang magliparan ang mga pinong talulot ng bulaklak sa buong paligid. Buong tatag tumayo si Hanji at dahan-daang naglakad papunta sa nasabing gusali upang harapin ang naghihintay sa kanya. Ang bawat hakbang na ginagawa ni Hanji habang patuloy siyang sumusulong. Ang kanyang mga paa ay dumaplis at tumapak sa malambot at luntiang damuhan. Bigla na lang namumukadkad na bulaklak na nakahanay sa kanyang dinaraanan. Habang naglalakad, napansin niyang tila hindi na siya ang nagdidikta ng kilos, parang kusang gumagalaw ang kanyang mga paa at dinadala siya sa nais na patutunguhan. Inilibot niya ang tingin sa buong paligid habang banayad na humihip ang simoy ng hangin sa kanyang mukha at katawan. Unti-unti niyang nabatid na mayroong di nakikitang puwersa at mahika na gumagabay at kumokontrol sa bawat galaw niya. Sa kabilang panig, dahan-daang hinawakan at kinuha ng Demon Lord ang kanyang alak. Tubusang naunawaan ni Hanji ang nangyayari, siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang sumpa at engkentasyon na hindi niya kayang labanan. Habang tinatamasa ang kanyang inumin, binanggit ng pinuno ang malalim na kahulugan ng buhay at kamatayan, na sinasabing ang unang hakbang ay sumisimbolo sa pagkabuhay, samantalang ang ikalawa ay naghahatid sa katapusan ng buhay. Tumingon si Hanji ng diretso sa Demon Lord, at sa kanyang pananaw ay tila kawili-wili at natatangi ang takbo ng mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap. Habang patuloy sa paglalakad, nagtataka si Hanji kung ito na nga ba ang parehong lugar na madalas banggitin at isipin noong nasa katayuan pa siya ng ikatlong Ginoo. Bigla siyang huminto at tumigil sa paghakbang nang maramdaman ang kakaibang bigat ng kapaligiran. Muling nabuhay ang likas na pakiramdam at talas ng pandaman na nakuha niya noong kilala pa siya bilang pinakamahusay na mamamatay tao sa buong lupain. Ang kanyang likas na pakiramdam ay malinaw na nagbababala sa kanya na ang lugar na ito ay lubhang mapanganib at nakatago rito ang panganib na maaaring magwakas sa kanyang buhay. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao bilang paghahanda sa anumang maaaring mangyari at bilang pagpigil sa pangamba na nagsisimulang bumalot sa kanya. Alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan at hindi na rin siya maaaring umatras, kailangan na lang niyang harapin ang lahat hanggang sa wakas. Buong tapang siyang pumasok sa loob ng gusali, na matatag ang paniniwala na kung nais niyang makalaya mula sa sakop ng demonyong pananampalataya at magkaroon ng bagong buhay, kailangan niyang harapin ng buong tatag ang pinakamakapangyarihang pinuno. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan kung saan ang bawat kaluskos at tunog ng kanyang mga yabag ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa pagkakita sa paanan ng nakatayong figure, napagtanto at napatanong siya sa sarili kung sa wakas ay makakaharap na nga ba niya ang pinakadakilang nilalang na tinatawag na Diyos ng demonyo. Nang tuluyan na siyang makatayo sa harapan, naunawaan niyang siya ang ikasyam na taong pinili at ipinatawag ng makapangyarihang pinuno na kilala sa buong daigdig bilang langit na demonyo. Isang malakas at makapangyarihang tinig ang nagpahayag ng tunay na pangalan at pinakamataas na ranggo ng taong kanyang kaharap, ang dakilang ikasyam na langit na demonyo. Nakatayo si Hanji na tila nakapako sa kanyang kinatatayuan habang malinaw niyang naririnig ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang sariling puso. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga paa, manginig ang buong katawan at mamawis ng husto dahil sa matinding kaba at takot na bumalot sa kalooban niya. Sa wakas ay natatanaw na niya ng buong linaw ang mukha ng pinuno, si Li Cheonsang, na kilala sa buong daigdig bilang Panginoong Demonyo. Malinaw na makikita sa mukha nito ang matinding kaseryosohan, at ang kanyang tingin ay tila nakatatagos sa kaluluwa ng sinumang tinititigan. Samantala, sa labas ay nagtanong si Mudam kung nakapasok na ba ng tuluyan ang ikatlong Ginoo sa loob ng silid. Agad na sumagot ang nakatalagang bantay at kinumpirmang nakapasok na nga ang binata at kasalukuyang nasa harap na ng pinuno. Napansin ng bantay ang pagbabago ng kilos at tinig ni Mudam, kaya tinanong ito kung may bumabagabag ba sa isipan o damdamin nito. Sa halip na sumagot ay nanahimik na lamang Mudam, na naging dahilan upang lalong nagtaka ang bantay. Pagkalipas ng ilang sandali ay humingi ito ng paumanhin, at inamin na nagkamali siya ng binanggit at nagsalita ng bagay na hindi nararapat sa oras na iyon. Ikinwento ni Mudam ang kasaysayan at lihim ng nasabing lugar. Ayon sa kanya, sa buong panahon ng pamumuno ng Demon Lord, 2 beses pa lamang nangyari na pinahintulutang makapasok ang isang taong hindi kabilang sa panloob na bilog sa loob ng Demonic Judgment Pavilion. Sinabi niyang ang unang pangyayaring ito ay naganap 25 taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon ay tinanggap at kinuha ng pinuno ang kanyang kauna-unahang alagad. Agad na nagtanong ang bantay kung ang tinutukoy ba nito ay ang pinakaunang tagapagmana at alagad na kilala ng lahat. Muli itong nagtanong upang makasiguro kung ang tinutukoy ba ay ang unang Ginoo, ngunit tinanggihan ito ni Mudam. Ipinaliwanag niyang naging alagad lamang ang unang Ginoo eksaktong 20 taon na ang nakalilipas, kaya magkaiba ang tinutukoy nilang panahon at tao.
Labis na nagulat ang bantay at nalaman niyang mayroon palang ibang alagad na nauna bago pa man dumating ang kilalang unang Ginoo. Ibinahagi ni Mudam na ang naunang alagad na ito ay nanatiling lihim at hindi nabanggit sa kasaysayan, at sa kasamaang palad ay dito rin mismo sa lugar na ito natapos ang kanyang buhay. Inilarawan niya ang nakitang kalagayan ng bangkay, na ang balat ay punit-punit at tila hinugot at pinagpira-piraso, na parang niluri ito ng mga mababangas na hayop. Sa narinig na salaysay ay natigilan at bulantang na natitigilan ang bantay habang dahan-daang nabubuo sa isipan ang nakasisindak na posibilidad. Ngunit nilinaw ni Mudam na kung talagang balak sana siyang patayin ng pinuno, hindi na sana ito dinala pa sa sagradong lugar na iyon, sapat na ang isang utos upang matapos ang buhay ng sinuman. Nagtanong ang bantay kung sino naman ang ikalawang taong pinayagang makapasok sa nasabing lugar. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Mudam at binanggit na ito ay ang punong tagapayo ng buong samahan. Inilarawan niya ang katayuan at kapangyarihan ng taong ito, siya ang may ganap na awtoridad na namamahala sa lahat ng uri ng gawain, maliit man o malaki. Bukod dito, siya rin ang tanging nakarating sa pinakamataas na antas ng pamumuno gamit lamang ang kanyang talino at karunungan, at hindi sa pamamagitan ng lakas o sining ng pakikipaglaban. Kinumpirma ni Mudam na ang taong iyon ang pangalawang nakapasok sa loob ng hukuman ng hatol ng demonyo. Dahil sa alaala ng masaklap na sinapit ng nauna, nag-alala ang bantay at nais malaman kung nakaligtas ba ang nabanggit na tagapayo. Sinagot ito ni Mudam at ibinalitang oo, nakaligtas ito at nakalabas ng buhay na buhay, puno ng dangal at hindi nabawasan ang kanyang katayuan. Nanahimik sandali si Mudam habang seryosong nakatitig sa malayo, tila ba nagbabalik tanaw sa nakaraan. Binanggit niyang sa araw na ito, sa ikatlong pagkakataon, muling bumukas ang pinto ng sagradong gusali, hindi maiwasang isipin at tanungin sa sarili kung ang ikatlong Ginoo ay magiging maswerte rin ba at makababalik ng buhay mula sa kanyang pagharap sa pinuno. Samantala, sa loob ng gusali ay umalangaw-ngaw ang malakas na tinig na nagpupugay sa kapangyarihan ng Panginoong Demonyo, na nagsasabing ang kanyang mga aral ay hindi matututulan at lahat ng kanyang nasasakupan ay yumuyuko bilang paggalang. Bumagsak ang tingin ni Hanji at yumuko ng malalim habang binibigkas ang kanyang pagbati na puno ng paggalang sa dakilang pinuno. Mahinahon ngunit may bigat ang tinig ng Demon Lord nang utusan siyang tumayo mula sa pagkakayuko. Nang ituwid ni Hanji ang kanyang paningin, sa wakas ay natitagan niya ng buong linaw ang tunay na anyo ng taong kinikilalang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong daigdig, dahilan upang siya ay matigilan at manghanang lubos. Lubos niyang napagtanto na kaharap na niya si Lee Cheon-sang, at agad niyang naunawaan kung bakit ito itinuturing na natatangi at hindi maihahambing sa sinuman. Naalala niya ang lahat ng karangalan at titulong ikinakabit sa pangalan nito, habang namamanghang napapansin na kahit hindi ito nagpapakita ng anumang bahagi ng kanyang kapangyarihan o enerhiya, tila sapat na ang kanyang presensya upang patunayan na totoo ang lahat ng sabi-sabi at papuri tungkol sa kanya. Damang-dama ni Hanji ang karangalan at kagalang-galang na katangian na tila kasing tatag at kasing tayog ng isang bundok. Batid niyang ang ganitong uri ng tao ay hindi nararapat na mapabilang lamang sa pangkat ng pinakamahuhusay na mandirigma, dahil ang kanyang antas ay higit pa rito at tila kabilang na sa ibang antas ng pag-iral. Sa pananaw niya, ang pinuno ay maituturing na isang tunay na Diyos sa larangan ng pakikipaglaban at sining ng digmaan, napakalakas at napakataas ng antas kung kaya't sinasabing malapit na siyang maging walang kamatayan at tila nabubuhay sa mundong naiiba sa karaniwan. Ito ang nagbunsod ng kanyang pagtataka kung bakit sa kabila ng ganitong lakas ay hindi ito naghangad na maging isang malupit at ganap na tagapamuno sa lahat ng lupain. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Hanji at halos hindi siya makahinga dahil sa matinding kaba at pangamba na biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sinita niya ang sarili at pilit na pinatatag ang kalooban, na hiyang-hiya sa katotohanang siya ay natatakot lamang dahil sa simpleng presensya ng kanyang kaharap. Mahigpit niyang ipinaalala sa sarili na kailangan niyang panatilihing matatag at huwag magpadala sa takot. Habang nasa gitna ng matinding katahimikan, may biglang kumaluskos at dahan-daang ibinuhos na alak. Lalong naguluhan at nagtaka si Hanji nang makitang biglang ibinuhos ng Demon Lord ang kanyang alak sa mangkok. Inilahad ng Demon Lord ang mangkok at iniabot ito kay Hanji. Tinanggap ito ni Hanji ng buong paggalang at pag-iingat habang tahimik na nagpapasalamat sa ipinakitang kabutihan. Sa sandaling amuyin niya ang inumin, agad siyang namangha sa masaganang bango nito. Naalala niyang matagal na panahon na rin mula noong huling beses na nakatikim siya ng ganitong uri ng mamahaling inumin. Ininom niya ang laman ng mangkok at lubusang nasiyahan sa masarap na lasa na dumaloy sa kanyang lalamunan. Matapos nito ay diretsahan itinanong ng Demon Lord kung ano ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinatawag at pinapunta rito. Ngunit bigla natigilan si Hanji at tumigil sa ginagawa ng maramdaman ang biglaang pagbabago ng hangin at damdamin sa paligid. Sinagot ng Demon Lord ang tanong sa pamamagitan ng isa pang katanungan, at nais niyang malaman ang tunay na layunin at dahilan ng pagdalaw ni Hanji.
Damang-dama ni Hanji ang nakapangingilabot na lamig at kawalan ng damdamin sa pananalita at kilos ng pinuno, napaisip siya kung ganito ba talaga kalupit at kalamag ang ugnayan ng guro at alagad sa panig ng mundong ito. Sa kanyang sarili ay napagpasyahan niyang huwag nang magpaligoy-ligoy pa, batid niyang hindi gusto ng kausap ang masalimuot na pananalita, kaya minabuti niyang maging tapat at tuwiran sa lahat ng kanyang sasabihin. Ipinahayag ni Hanji ang kanyang hangarin at sinabing mayroon siyang mahalagang kahilingan na nais iparating, nagulat ang Demon Lord at inulit ang kanyang narinig. Mahinahon ngunit mariing tanong ng Demon Lord kung ano nga ba ang nais at hinihiling nito. Nag-aalinlangan si Hanji habang pilit na hinahanap ang mga tamang salitang gagamitin, tila nahihirapang buksan ang kanyang nais sabihin. Sa kanyang isipan ay pinagalitan niya ang sarili dahil sa kahinaan ng loob, ipinaalala niya na minsan ay kabilang siya sa pinakamahuhusay na mandirigma sa buong lupain, kaya hindi dapat siya magpahina ng loob at manahimik na parang walang kakayahang magsalita. Nabigkas niya ang kanyang tunay na hangarin ng may panginginig ng boses, matapang niyang itinanong kung mapapayagan ba siyang tuluyang lisanin ang samahan. Agad siyang nataranta at napahawak sa kanyang ulo matapos mapagtanto ang kanyang nasabi, galit na isinisi sa sarili na mali ang kanyang nabanggit at nabago ang takbo ng kanyang balak, ang orihinal na plano ay sabihing nais lamang niyang lumabas at magpahangin, ngunit malayo ang kanyang nasambit. Sa kabila ng biglaang pahayag, nanatiling tahimik at hindi gumagalaw ang Demon Lord habang patuloy na tinatamasa ang kanyang inumin. Matapos ang mahabang katahimikan ay tinanong ng pinuno kung ito ba talaga ang kanyang nais, ang tuluyang umalis at humiwalay sa kanilang samahan, kinumpirma ito ni Hanji, ngunit tila hindi sigurado at nanginginig pa rin ang kanyang tinig. Nagtaka at napaisip si Hanji dahil sa kawalan ng galit o pagbabanta sa tinig ng pinuno, natanong niya sa sarili kung sadyang nakatulong ba ang kanyang pagiging tapat o kung mayroon pang ibang dahilan sa likod nito. Biglang binago ng Demon Lord ang paksa at utusan siyang magsalin pa ng alak sa kanyang mangkok. Agad na sumunod si Hanji at ginawa ang ipinag-uutos habang naguguluhan at nababagabag ang kanyang isipan dahil hindi niya mabasa ang tunay na damdamin at layunin ng kaharap. Habang maingat na nagsasali ng inumin, mas lalo niyang napatunayan na talagang imposibleng hulaan at alamin kung ano ang tumatakbo sa isipan at damdamin ng pinakamakapangyarihang nilalang. Binanggit ng Demon Lord na malabo at hindi malinaw ang kanyang sinasabi at ipinararating. Tinanong niya kung ang ibig ba niyang sabihin ay nais lamang niyang lumabas saglit at magpahangin. O kung hindi man kung ito ay nangangahulugang nais na niyang tuluyang humiwalay at putulin ang anumang ugnayan sa samahan magpakailanman. Sa tuwirang pagtatanong na ito ay natigilan at lubos na natakot si Hanji dahil batid niyang mabigat ang kahulugan ng mga salitang binibitawan ng Demon Lord. Idiniin pa ng Demon Lord ang tanong kung hindi ba siya nasisiyahan sa kanyang katayuan o kung ayaw na niyang manatiling alagad ng mismong pinakamakapangyarihang nilalang. Agad na tumutol si Hanji at pilit na nilinaw ang kanyang panig, sinasabing hindi iyon ang kanyang tunay na ibig sabihin at malayo ito sa kanyang hangarin. Muli ay nagtanong ang Demon Lord kung kaya ba niya naisip ang ganitong desisyon ay dahil sa panghihina ng katawan, at kung sumuko na ba siya agad dahil sa naging kalagayan nito. Tinuyapan niya na kung ganoon nga ay tila iyon na ang hangganan ng kanyang kakayahan at lakas, hindi na kayanan ni Hanji ang paninisi, kaya siya ay nagalit at nakiusap na bigyan naman siya ng pagkakataong magpaliwanag. Sa halip ay bamaantong hininga lamang ang Demon Lord at tahasang sinabing nakakadismaya ang kanyang ipinapakita at ikanikilos, dahil dito, naisip ni Hanji na tila nawala na sa kanya ang lahat at tila masama ang naging kalalabasan ng kanyang pagbisita. Sa huli ay ibinuhos na niya ang lahat at ipinaliwanag ang tunay na kalagayan, sinabi niyang wala siyang balak humiwalay, ngunit ipinaalalang hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang katawan at kasabay nito ay nawala rin ang kanyang dating lakas at galing sa pakikipaglaban, nang mapagtantong wala na siyang ibang magagawa, nagpasya na lamang siyang sabihin ang lahat ng laman ng kanyang isipan at damdamin, anuman ang maging bunga nito. Ipinaliwanag ni Hanji ang tunay niyang nadarama, nais niyang muling makabawi ng lakas at maayos ang sarili, ngunit napagtanto niyang hindi ito kasing dali ng kanyang inaakala, dahil dito, naisip niyang makabubuting lumabas pansamantala at makalanghap ng sariwang hangin upang makatulong sa kanyang paggaling at paghilom. Habang nagsasalita siya, matamang at seryosong nakatitig ang Demon Lord na tila sinusuri ang bawat salitang binibitawan ng kanyang kaharap. Mariing kinumpirma ni Hanji na ito lamang ang buong nilalaman ng kanyang kahilingan at ang tanging dahilan kung bakit siya humiling ng pagkakataong makaharap ang Demon Lord, paulit-ulit niyang tiniyak na wala ng iba pang nakatagong layunin. Sa sandaling akala sana ni Hanji ay tinanggap na at naniwala na ang kausap, biglang ibinagsak ng Demon Lord ang mangkok sa ibabaw ng mesa na lumikha ng malakas na kalabog na yumugyog sa buong paligid. Agad na nataranta at kinabahan si Hanji, sa kanyang isipan ay mabilis siyang nag-iisip kung kailangan pa ba niyang magdagdag ng paliwanag o mag-imbento ng ibang dahilan upang hindi mapaghinalaan.
Mahinahon ngunit mariing binigkas ng Demon Lord ang tanong kung totoo bang ipinatawag siya at pinaglakbay ng malayo ng binata para lamang humingi ng pahintulot na makalabas ng kanyang tirahan, dahil sa tuwirang tanong na wala nang masasabi si Hanji at nanatiling nakatulala. Sa sandaling iyon ay lubos na napagtanto ni Hanji ang kahangalan ng kanyang ginawa at ang malaking pagkakamaling nagawa niya. Naisip niyang talagang katawa-tawa at hindi kapanipaniwala ang pangyayari. Nais niyang makipagkita sa pinakamakapangyarihang nilalang at pinuno ng buong samahan para lamang sa isang simpleng kahilingan na madali namang maayos ng sinumang mababang opisyal. Muli ay nagtanong ang Demon Lord at hinihintay ang karugtong ng kanyang sasabihin, tila alam niyang hindi pa ito natatapos magsalita at mayroon pang nais sabihin ang binata. Lalong nadala sa takot at pangamba si Hanji habang nagmamadaling naghahanap ng tamang isasagot. Ipinaalala niya sa sarili na hindi ito ang panahon para mag-isip ng ibang bagay o magkamali muli, kailangan niyang magkaroon ng tamang sagot agad bago lalong lumala ang sitwasyon. Sa huling pagkakataon ay binago niya ang kanyang pahayag at sinabing higit sa lahat, ang kanyang tunay na hangarin ay makita at makaharap muli ang kanyang guro, dahil matagal na panahon na rin ang lumipas mula noong huling pagkakataon na sila ay nagkita at nag-uusap. Nanatiling tahimik ang Demon Lord at matamang tinititigan si Hanji na tila sinusuri ang bawat kilos at salitang binibitawan nito. Sa kanyang isipan ay napagtanto ni Hanji na tila hindi masama ang naging tugon at damdamin ng Demon Lord, kaya bahagyang nabawasan ang bigat ng kanyang kalooban. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sinasabi at binanggit ang tungkol sa kanyang tungkulin bilang alagad, kahit mahina at hirap ang kanyang katawan, batid niyang may mga gawain at pananagutan siyang dapat gampanan. Sinabi rin niyang alam niyang hinding-hindi niya mababayaran ang lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya, at dahil hindi pa siya nakapagpapasalamat ng nararapat, ito ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagpunta. Habang siya ay nagsasalita at nagpapaliwanag, lihim na napagpasyahan niyang gamitin ang damdamin at pagpapakita ng katapatan upang maantig ang puso ng makapangyarihang pinuno. Biglang nalang dahan-daang nawawala ang mangkok na hinahawakan ng Demon Lord. Labis na nagulat si Hanji nang makitang ang dating buo at matibay na lalagyan ay biglang gumuho at naging pinong alikabok sa isang iglap. Binigkas ng Demon Lord ang kanyang sinabi at muling binanggit ang pariralang tungkulin ng isang alagad na tila binibigyan ito ng malalim at natatanging kahulugan. Dahil sa paraan ng pananalita at diin nito, nataranta at hindi makapaniwala si Hanji, kaya humingi siya ng paglilinaw at muling inulit ang narinig. Biglang tumayo ang Demon Lord mula sa kanyang kinauupuan at kasabay nito ay lumawak, lumakas at naging mas nakatatakot ang bigat ng kanyang presensya na tila bumabalot sa buong paligid. Nang tuluyan na itong nakatayo, namangha at natakot si Hanji dahil sa kanyang nakita, hindi lamang sa taas ng pangangatawan nito kundi pati na rin sa tila walang hanggang kapangyarihang nagmumula sa kanyang buong pagkatao. Magkaharap silang nakatayo habang parehong nararamdaman ang mabigat at may sensinang hangin na bumabalot sa buong paligid. Marihing sinabi ng Demon Lord na kung talagang batid at nauunawaan niya ang kanyang mga tungkulin at pananagutan, hindi siya dapat nagpakita at humarap sa kanya habang nasa ganyang kalagayan at kahinaan. Dagdag pa nito, tinanong niya si Hanji kung sa loob ng mahabang panahon ay baka mali pala ang kanyang pagkakakilala at pagpapahalaga sa kakayahan at katapatan nito. Sa narinig na pananalita ay labis na nataranta at nabahala si Hanji, agad na sumagi sa kanyang isipan na baka nalaman na ng pinuno ang tunay na lihim, na ang nakatira sa katawang ito ay ibang kaluluwa at hindi na ang orihinal na may-ari nito. Natakot siya na baka sa pamamagitan ng matalas na paningin ng pinakamakapangyarihang pinuno ay nabatid na ang katotohanan. Damang-dama niyang ang bawat tingin ng kanyang kaharap ay tila tumatagos ng malalim sa kanyang kalooban, na parang nakikita at binabasa nito ang bawat laman ng kanyang puso at diwa. Habang nanginginig ang buong katawan dahil sa takot at pangamba, mabilis na naghanap at nagplano si Hanji ng isasagot na maaaring makapagligtas sa kanya mula sa nagbabadyang panganib. Ngunit biglang naglaho ang nakatatakot na presensya na bumabalot sa buong silid, na ikinagulat at ikinahinga ng maluwag ni Hanji. Napaisip siya na tila hindi siya tuluyang nahal ata. Gayunman sa kabila ng ginhawa ay bahagyang nakaramdam siya ng hinanakit at pagtataka sa mga sinabi ng pinuno. Sa kanyang pananaw, matapos makaranas ng matinding pinsala at pagkabarya sa daloy ng enerhiya, agad siyang dumalaw at nagpakita pagkatapos gumaling bilang tanda ng paggalang at katapatan. Hindi niya mauari kung bakit sinasabing hindi niya alam ang kanyang tungkulin, at nagtanong sa sarili kung siya ba ay nagkamali ng gawain o kung mayroon pa siyang hindi nauunawaan. Biglang humihip ang malakas na hangin na yumugyog sa lahat ng nakapaligid at nagdala ng pahiwatig ng paparating na pangyayari. Sa sandaling iyon ay hinawakan ng Demon Lord ang matibay na bakod, na sa isang iglap ay gumuho at naging pinong alikabok sa ilalim ng kanyang mga kamay. Binanggit ng Demon Lord na magpapadala siya ng isang tao upang dumalaw sa loob ng susunod na 3 araw, at ibinalita na maaari na siyang umalis at bumalik sa kanyang tirahan.
Labis na nagulat at nagtaka si Hanji sa naging tugon dahil tila hindi binigyang pansin ang kanyang ipinaglalaban, naisip at tinanong sa sarili kung iyon na lamang ba ang lahat, hindi man lamang malinaw kung tinanggap o tinanggihan ba ang kanyang kahilingan na makalabas at makalanghap ng sariwang hangin. Dahil sa kawalan ng katiyakan ay nabagabag ang kanyang kalooban, hiniling sana niyang tuwirang sabihin kung pinapayagan ba siyang gawin ang nais o hindi, at inamin na labis siyang nahihirapan sa ganitong paraan ng pakikipag-usap. Samantala, tumingin ang Demon Lord sa labas at pinagmasdan ang nakapaligid na tanawin ng hukuman ng hatol ng demonyo, kung saan maaliwalas ang kalangitan at lunti ang lontian ang malawak na parang. Habang tinititigan ang kagandahan ng paligid ay naisip niyang matagal na panahon na rin ang lumipas mula noong huling pagkakataon na nasalayan niya ang ganitong tanawin. Tuluyang lumipas ang oras hanggang sa gumabi na at bumalot ang dilim sa buong lugar. Habang nalilimutan na ang nakaraang pag-uusap, dahan-daang nagsalin ang Demon Lord ng masaganang alak sa mangkok at iniabot ito sa isang taong nasa kanyang harapan. Sinabi niyang ang inuming ito ay nagsisilbing gantimpala at pagkilala sa lahat ng pagsisikap, katapatan at sakripisyong ipinakita ni Mudam sa mahabang panahon. Tinanggap ito ni Mudam ng buong paggalang, ngunit damang-dama sa kanyang galaw at tinig ang matinding paghanga at takot sa kaharap na makapangyarihang pinuno. Pagkatapos kay naglakad ang Demon Lord patungo sa kulungan. Nagtanong ang Demon Lord tungkol sa kalagayan ng ikatlong ginoo at kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya sa kasalukuyan. Sumagot si Mudam at sinabing nananatili ito sa kanyang tahanan habang unti-unting nababawi ang lakas at nagpapagaling mula sa kanyang karamdaman. Muling nagtanong ang Demon Lord kung ito lamang ba ang buong katotohanan at kung wala ng ibang nakatagong dahilan sa likod ng lahat, matapos ang maikling katahimikan ay kinumpirma ni Mudam na iyon lamang ang lahat at wala ng iba pa. Habang nakatitig sa nilalang na hawak niya, pinuri ito at binanggit na tila nagtataglay ito ng pambihirang kalidad at kakayahan na hindi karaniwang nakikita. Ikinwento niya ang nakaraan 10 taon na ang nakalilipas ay nakuha at kinuha niya ito sa pag-aakalang ito ay isang maalamat at makapangyarihang nilalang, ngunit labis siyang nadismaya nang matuklasang isa lamang itong karaniwang uri ng makamandag na ahas. Gayunman sa pagkakataong muli niyang sinuri at pinagmasdan ito ngayon, natuklasan niyang nagbago na ang kalikasan nito, mayroon na itong natatanging hiyas na taglay sa bibig na pinagmumula ng pambihirang kapangyarihan at mahika. Napagtanto niya na unti-unting lumalayo sa daan ng kasamaan at kapinsalaan, tila mas lalo rin itong nauunawaan ang tunay na kahulugan at diwa ng kamatayan at paglisan ng buhay. Nang marinig ang malalim at nakapanghihinang kahulugan ng kanyang narinig, natigilan at labis na namangha si Mudam habang unti-unting nababatid ang bigat at kahalagahan ng mga pangyayaring ito. Ipinaliwanag ni Mudam ang tunay na kahulugan at tungkulin ng sagradong lugar, ang hukuman ng hatol ng demonyo ay ang tanging dako kung saan sinusuri, tinatimbang at hinahatulan ang lahat ng uri ng kasamaan at masasamang hangarin. Binigyang linaw niya ang paraan ng paggana at kahalagahan nito, ang sinumang isa sa ilalim sa pagsusuri ay dinadala sa lugar na ito sa utos ng pinuno, at ang hatol ay ibinibigay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Demon Lord at ang nakapaloob na mahika ng buong paligid, ang nasabing lugar ay may kakayahang ipakita ang tunay na nilalaman ng puso at diwa ng sinumang tao na maglalakas loob na pumasok dito. Ang lugar na ito ay may kakayahang ilantad hindi lamang ang kasalukuyang kalagayan at kaisipan ng sinumang papasok, kundi maging ang mga nakatagong damdamin at lihim na hangarin na hindi man lang nalalaman ng mismong taong iyon. Muling nagtanong ang pinuno kung ano kaya ang mangyayari kapag ang naging resulta ng pagsusuri ay hindi naayon sa kanyang kagustuhan o inaasahan. Agad niyang sinagot ang sariling tanong at ipinaliwanag na sa oras na iyon, ang buong himala at kapangyarihan ng lugar ay kikilos alinsunod sa kanyang kalooban at agad na seisalakay sa taong hinatulan. Sinabi pa niyang kahit bahagya lamang na magkaroon ng masamang hangarin o pagnanasang pumatay ang sinuman, ito ay agad na papuksin at wawakasan sa pinakamasaklap at nakasisindak na paraan. Binigyang diin ng Demon Lord na ito ay isang natatanging pamamaraan at sining ng mahika na nakasusuri ng tunay na kalooban ng tao, ito ay nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, at siya lamang ang nakauunawa at may kakayahang gamitin ito sa buong daigdig. Biglang binago ng pinuno ang paksa at nagtanong tungkol sa kalagayan ng natatanging kagubatan ng kawayan, kung ito ba ay nananatiling ligtas at maayos na pinangangalagaan. Sumagot si Mudam at tiniyak na oo, may mga nakatalagang tauhan mula sa kapulungan ng mga nakatatanda na regular na nagbabantay at naglilinis doon tuwing ikalawang araw. Nagbigay din siya ng ulat tungkol sa kalagayan ng lugar, binanggit na karaniwang may 5 tao ang nasusugatan o nasasaktan rito sa loob ng 1 buwan, ngunit masiglang ibinalita na sa nakalipas na 4 na buwan ay wala namang nasawi o namatay, kinilala at tinanggap ito ng pinuno bilang magandang balita. Sa kabila nito ay nagbigay siya ng bagong utos na ipatigil pansamantala ang pagbabantay at ipauwi ang lahat ng nakatalagang tauhan mula sa nasabing lugar.
Ibinunyag niya ang kanyang tunay na layunin at pasya, ang ikatlong Ginoo ay kanyang ipapadala at itatalaga sa natatanging kagubatan ng kawayan upang manatili doon sa loob ng panahong itinakda niya. Sa narinig na desisyon ay nanlaki ang mga mata at natigilan si Mudam dahil batid niyang hindi ito karaniwang utos at nagpapahiwatig ito ng malalim na kahulugan. Mula sa dilim ay dahan-daang lumitaw ang isang maliit na daga. Kasabay nito ay biglang gumalaw at kumilos ang isang malalim na anino, na parang nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Natigilan at hindi makapaniwala si Mudam nang marinig ang pasya, inulit niya ang pangalan ng lugar na tila hindi matanggap na doon ipapadala ang ikatlong Ginoo. Sa isang iglap ay may dugong tumalsik sa paligid. Walang pag-aatubili at buong katatagan na kinumpirma ng Demon Lord ang kanyang sinabi. May halong panunukso at tuwirang sinabi ng Demon Lord na iyon ang pinakaangkop at tamang lugar kung nais talagang makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga ng lubusan. Mula sa pinakamalalim na bahagi ng dilim ay sumilip ang isang pares ng matatalim at kumikinang na mata, na tila nakapako at nakamasid sa lahat ng nangyayari. Sa kabilang panig, habang nasa gitna ng bagong lugar, biglang bumalot ang matinding pangamba at kaba sa buong pagkatao ni Hanji. Sa kanyang paligid ay makikitang gumagapang ang iba't ibang uri ng butiki at maliliit na hayop na tila siya ang naging sentro ng kanilang atensyon. Dahil sa matinding galit at hinanakit ay binigkas niya ang kanyang saloobin, na tinawag ang pinakamakapangyarihang nilalang na may masamang ugali at baluktot na kaisipan. Labis siyang naguguluhan at hindi maaari ang dahilan, humiling lamang siya na makalabas pansamantala, ngunit tila siya ay ipinatapon sa isang liblib na lugar na malayo sa lahat ng sibilisasyon at walang ibang nakatira kundi mga nakatatakot na nilalang. Masakit at puno ng damdamin niyang itinanong kung ano ang kanyang naging pagkakamali at kasalanan upang parusahan sa ganitong paraan, at ipadala ng mag-isa sa lugar na kilala bilang masama, mapanganib at sinasabing tinitirhan ng masasamang puwersa. Buong lakas na isinigaw ni Hanji ang kanyang galit at poot habang tinatawag ang pangalan ng pinuno at ibinubuhos ang lahat ng kanyang hinanakit.